Hello sa inyo lahat for today's recipe. Gusto ko ituro sa inyo kung paano gumawa ng masarap at syempre budget meal na tinapay. Madali lang siyang gawin, hindi siya komplikado. Pwedeng gawin sa bahay nyo. At syempre, itong recipe na to is pwedeng siyang pagkakitaan, ibenta sa kapitbahay, sa school ng mga anak nyo. Kung naghahatid sundo kayo sa school ng mga anak nyo, is pwede siyang ibenta sa mga mommies na katulad nyo na nasa school na nagsusundo ng mga anak nyo. Kasi ang recipe na to is madali lang siya at syempre murang-mura yung mga ingredients na gagamitin natin. Kaya huwag na natin patagalin. Tara, bake tayo. Maglalagay tayo ng fresh milk dito sa bowl natin. Yung yeast. At i-mix lang natin hanggang sa ma-dissolve yung yeast natin. Mga hinalo ko siya mga 3 minutes para siguradong dissolve natin yung yeast na nilagay natin. Yan. Ang balang gagawin naman natin ngayon is maglalagay na tayo ng mantika. Isang kutsaritang asin. Haluin lang ng konti. At ilalagay na natin yung harina. Lagay natin muna yung kalahati. Mix lang natin. Yan, pag na-mix na, at ibuhos na natin lahat yung natirang harina natin. Haluin ulit. Ganito ka lang kadali yung gagawin nating tinapay. Woo! Yan. Bali, ang gagawin natin is gagamitin natin yung mga kamay para mas madali siyang haluin. Yan. Combine lang lahat yung harina na nilagay natin. Yan. Pag nahalo ko na siya lahat, yung harina na nilagay natin, bali magiging itsura niya is ganito na siya. Ayan. Nakita nyo siya is hindi siya nadikit. Yan. Yan. Kailangan ganito yung magiging itsura niya. Bali ang gagawin natin ngayon is reserve muna natin siya mga 20 minutes. Tapos habang pinagpapahinga natin yung masa natin, ang gagawin natin is i-ready natin yung mga toppings na gagamitin natin. Habang inaantay natin yung masa natin, ang gagawin naman natin is yung ita-toppings natin. Bali dito is may kamatis tayo. Sibuyas. Suka. O magtataka siguro kayo, bakit maglalagay ako ng suka? Kasi ito yung pandagdag na panglasa niya dito sa toppings natin. Siya yung magbibigay ng kakaibang lasa sa tinapay natin. Yan. Haluin lang ng konti. Maglalagay tayo ng konting asin. Mga isang kutsarita. Okay na yan. Yan. At syempre, maglalagay din tayo ng isang kutsaritang oregano. Haluin lang din. Bali dito is, kahit anong toppings yung gusto nyong gawin, kasi kayo na yung bahala kung ano yung toppings ang gusto nyo. Bali ang gagawin natin dito is yung ham and cheese ang ilalagay natin. Kung gusto nyo lagyan ng ibang toppings, walang problema. Yan. Pag nahalo na siya, bali dito is may ham tayo. Lagyan natin yung ham. At yung mozzarella. At syempre, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng cheese. Pero dito yung gamit ko dito is yung mozzarella. Ang gagawin lang natin is imimix natin siyang maigi. Pag nahalo mo na siyang lahat, ang gagawin natin is i-reserve muna natin siya.
Yan, pagkatapos ng 20 minutes, baling gagawin na natin. Siyempre, yan, tignan nyo, hindi siya nadikit. Gagawin natin is, siyempre, lagyan na natin siya ng toppings. Yan, lagyan natin dito. Yan. O, tignan nyo naman, hindi siya nadikit. Gantuhin lang natin ng saglit. Yan. So, siyempre, di ba sabi ko sa inyo is, kung gusto nyo siyang ibenta, siyempre, titignan natin kung gaano kalaki yung gusto nyo. Kung gaano kalaki yung gusto yung kalabasan niya, baling gagawin natin is, siyempre gagamit tayo ng timbangin natin. Para siyempre pare-pareho yung kalalabasan niya. Gawin natin is siguro mga 80 grams. No. And siguro mga ganyan. Gawin natin 8. Yan. Whoop. Saktong-sakto siya. Bale, ito na siya. Nakat na natin siya lahat. Bale, kada isa nito is 80 grams at ang nagawa natin is 11 piraso. Bale, ang gagawin natin, kuha tayo ng isa. Pati ito yung roll natin. Gagawin natin. Open natin yung masa natin. Siyempre, huwag yung masyadong manipis para hindi mabutas yung gagawin nating tinapay. Pag ganito na siya, yan. Ganito lang siya. Oo, hindi yung sobrang nipis yung gagawin nyo ha, kasi baka mamaya is mabutas siya. Ang gagawin natin is kunin natin yung toppings natin. Lagay tayo dito sa gitna. Yan. At ang gagawin natin is i-close natin siya. Kunin natin dito sa gilid. Yan. At dito din sa gilid. Ganyan siya dapat. At dito sa gilid. At dito. Tapos, ang gawin natin is pagdugtungin natin siyang ganyan. Sasarado natin siya. Yan. Oh. Isilin mo siya para mag-close siya. Yan. At syempre, kailangan saradong-sarado para hindi siya magbukas. Yan. Yan. Oh, nakalabas yung ham natin. Yan. Pag sarado na siya, ang gagawin mo is baliktarin mo siya. Yan. Ayusin mo lang siyang ganyan. Para mas maganda naman siya tignan. Yan. Okay na yan. At dito sa baking pan natin, bali, ang ginawa ko dito sa baking pan natin is pinahiran ko siya ng margarine at yung puti-puti na yun is harina lang siya. Lagay mo siya ng ganyan. Ayan, na-roll na natin siya lahat. Ang gagawin natin is, dito is may beaten egg tayo. Papahiran natin dito sa taas niya. Sa ibabaw. Yan. Yan, ganito lang siya kadali. Bale, pagluto nito is kailangan na natin i-preheat yung oven natin. 180 degrees. Mga 25 to 30 minutes. At syempre, yung guys laging sinasabi is depende yung sa oven na gagamitin nyo. Pahiran mo lang siyang lahat. Yan. Pag napahiran na siya lahat, bali ito is optional lang. Kung gusto nyo yung lagyan ng oregano dito sa ibabaw niya, kung gusto nyo lang, wala namang problema kung ayaw nyo. Parang ganito lang siya. Yan. Optional lang naman tong part na to. Yan.
Yan. Pero yung isa is wag na nating lagyan. Ito lang yung lalagyan natin. Yan. At ang gagawin natin is i-bake na natin siya. Luto ng ating homemade tinapay. Bale, eto na siya. At kung titignan nyo naman, di ba? Wow, parang sarap na niya. Kaya, huwag kakalimutan like sa mga videos natin. At syempre, pa-share at pa-subscribe sa mga videos natin. At syempre, sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe sa mga videos natin. At syempre, sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. At kaya sana is panoorin nyo lagi yung mga videos namin. Kasi malaking tulong yon para sa ating YouTube channel para syempre magkaroon ng mga viewers, mga likes, ganon. Kaya ano pa hintayin natin? Syempre, ang magandang part syempre ng pagluluto is syempre yung titingnan na natin siya. Bali, ito yung nilagyan natin ng oregano. Yan. Kaya tara, tingnan natin sa loob. Uy, wow. Tingnan nyo naman. Wow. O, diba? Tara, tikman natin. Sarap. Yun o. Alam mo yung, masarap yung ano natin, yung toppings. Masarap yung pagkatimpla ng topping. Malambot yung tinapay. Tapos hindi yung parang yung matigas, yung dry na tinapay, hindi. Tapos masarap yung yung toppings natin. Tingnan ulit natin para ma-confirm na masarap talaga siya. Tapos medyo crunchy. Ano naman? Diba? Sarap. Kaya hindi kayo magsasawang kumain at pag gumawa kayo. Kasi masarap niya. Sarap na pang merienda. At syempre, maganda rin tong pangbenta. Pandagdag ng kita niya pa araw-araw. Kaya, syempre, hanggang dito na lang. Ciao!